So ayun na nga mga pre, meron tayong, video na bibigyan ng reaksyon na itong si Sara Duterte ay, napahiya di umano 'no, doon sa pagbisita niya po kay, Leni Robredo. Alam naman natin itong si Leni, Robredo mga pre ay talagang ano 'to, may respeto naman. Pero kung sa tingin niya siguro ay, siya ay ginagamit na. Aba, natural sigurong umiwas, 'no? So eto po 'no, bigyan po natin ito ng reaksyon at siyempre 'no, kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe, okay? At salamat po sa mga bago nating subscribers diyan. So ayan na nga mga pre, ito si Sara Duterte ay, gagawin po yung lahat para makapanggamit. Kahapon pinakita ko na po yung video kung ano yung sinabi ni Sara sa ating mahal na Pangulo. Ang sabi ni Sara Duterte, BBM, okay lang ba na kunin mo akong vice presidente mo? Siya po mismo yung nagsabi. Video po yun video. Si Sara Duterte po mismo ang lumapit kay Pangulong Bongbong Marcos. So, sa madaling salita, dumikit po si Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. Ginamit po ni Sara Duterte si Pangulong Bongbong Marcos para manalo siya ng pagka-Vice President. Maliwanag po yun. Kabaliktaran po sa sinasabi ngayon ni Sara Duterte na parang siya yung nagagamit. Pero, kung pagbabasihan po natin yung video kahapon, siya yung nanggamit. KO! Diba? Siya po yung nanggamit sa ating mahal na Pangulo. So ngayon, dahil tapos na pong gamitin, ang ating mahal na Pangulo, lumapit na naman kay Leni Robredo. Grabe kayo, ang mga didishits, ang alam ko grabe makabanat ito sa mga dilawan, pinklawan. Pero bakit parang itong mga didishits lumuluhod ngayon sa pinklawan? Nakakahiya kayo. Oo, manggagamit talaga kayo. Ginamit nyo na ang Pangulong Bongbong Marcos pagkatapos nyong gamitin, siniraan ninyo. Tapos ngayon, gagamitin na naman ninyo si Leni Robredo, tapos anong ending niya? Sisiraan nyo rin. Babanatan nyo rin, di ba? Sasabihin nyo rin, never again, Leni Robredo. Sinabi nyo na yan kay, sinabi na ni Sara yan kay kay Pangulong Bongbong Marcos Never again, sabi ni Sara. So ano yan? Pag nanalo ka, Sara, at nakadikit ka kay Leni Robredo, never again na rin, ganun. Alam nyo, ang mas maganda, payo ko sa inyo, Sara Duterte, kayong mga Duterte, huwag na kayong dumikit. Patunayan yung kaya nyo talaga. Kahit malabo, kita ko naman Di nyo kaya Manggagamit kayo Diba? Eto po, no, bigyan po natin ito ng reaksyon. Itong Sara Duterte ay, eto babasahin ko Sara nagtungo daw sa Bicol para humingi ng suporta sa mga dilawan. So, okay? Wala namang masama sana kung hihingi ka ng suporta kung talagang hindi ka maninira in the future. Katulad, subok na kasi kayo Subok na kayo. Ginawa nyo na yan sa administrasyon na to. PBBM administration. Diba? Subok na kayo. Kilala na namin kayo. Alam namin kung ano ang tatak do tae. Tae talaga. Kasintabi po sa mga kumakain dyan So ito po. Bigyan po natin ng reaksyon. Actually, ano lang ito, isa itong post sa Facebook, no? At babasahin lang po natin kung ano yung nandito sa screen. Okay? Ayan, Sara Duterte at Leni Robredo. Okay. Okay, basahin po natin yan. Ayun dito, usap-usapan daw ngayon sa Naga City ang pagdedma ni dating VP Leni Robredo sa pag-imbita sa lunch ni VP Sara Duterte ngayong Biyernes, September 20. Kung totoo man po ito, okay, nakakahiya ka, Sara.
kung totoo man po ito, na talagang dinedma ni dating Pangulong dating Vice President Leni Robredo, itong si Sara Duterte, kung dinedma ang invitation, okay, ay nakakahiya ka, Sara. Oo, inimbitahan daw po ng lunch, pero dinedma. So, siguro, pumunta si Sara doon sa lugar po ni Leni Robredo. Welcome naman si Sara doon sa opisina ni dating Vice President Leni Robredo. Welcome naman, ini-entertain naman. Pero meron pa palang lunch. Siyempre, parang halatang-halata ng kung totoo man po to Okay, halatang-halatang sumisip-sip ka na talaga. Sara, grabe na talaga yung pagkasip-sip mo kung ganun. Bakit? Di ka ba pwedeng kumain ng ikaw lang, mag-isa? Kailangan mo pa mag-invite? Bakit? Para selfie-selfie kayo, picture-picture, post sa social media accounts mo, Sara, para may maibida ka na nagsama kuno kayo, para hangaan ka ng iyong mga taga-suporta or lalong-lalo na yung mga pinklawan, dilawan. Para palakpakan ka, ganon. Yun yung purpose mo. Gusto mong makuha naman yung loob ng mga dilawan. Matapos away-awayin, kalabanin ng mga supot, ng mga vlogger, ng mga DD shits. Tapos ngayon, didikit kayo sa mga dilawan. Or didikit kayo sa mga pinklawan. Gagamitin nyo si dating Vice President Leni Robredo. Kakahiya kayo. Diba? Manggagamit talaga. Tuloy natin. Dinedma daw po. Dinedma daw. Okay. Si Vice President Sara Duterte. Ako, mahiya ako nun. Idididma ako. Nag-invite ako, tapos idididma ako. Iiyak talaga ako niyan. Dinedma. Tuloy natin. Pero, hindi ko naman sinasabing legit itong post na to. Okay? Pwede siyang totoo, pwedeng hindi. Pero sabi ko nga, kung totoo man po ito, nakakahiya po talaga. Diba? Ito, basahin natin. At nang hindi sinipot ni Leni, so hindi talaga sinipot. Ito At nang hindi sinipot ni Leni sa lunch si Sara, nagpunta raw ito sa bahay ni Leni. Pero wala ang dating Vice President sa bahay nito. Hindi mo ramdam yun. Hindi mo ramdam yun na inimbitahan mo, hindi sumipot. So, ibig sabihin, hindi ka importante sa kanya. Okay? Tapos, dahil sa sobrang pwede sigurong kapal na muka, no? Sa sobrang kapal na muka, pupuntahan mo pa sa bahay. Okay? Once again, hindi ko po sinasabi na totoo yung mga nangyayaring ito. Pwedeng totoo kasi, pwedeng hindi. Pero kung totoo ito, inuulit-ulit ko, nakakahiya po talaga. KO! Hindi ka sinipot. Wow! Sampal yun. Pwede siya maging totoo. Sa akin lang po ito, pwede siya maging totoo kasi ako, kung ang mga, ako na lang, kung mga supporter ko babanatan nyo, masasaktan din ako. Diba? Ganun din si Leni, mga supporter niya, ng mga sumusuporta nga, supporter nga O binabanatan ng mga DD shits, nasaktan ngayon si Leni. Bakit siya makikipagkita sa isang DDS or Duterte na kumakalaban sa dilawan at pinklawan? Diba? Respeto na lang talaga si Leni Robredo, nagbibigay na lang to ng respeto, no? Welcome ka naman sa lugar niya pero yung iimbitahin mo siya, mga ganun, alam niyo namang, close ba kayo? Tinatanong ko lang kung close ba tong mga to. Mukhang hindi Diba? Hindi. Layo. At nang hindi sinipot ni Leni Salan si Sara,
nagpunta raw ito sa bahay ni Lenny. Oh, anong purpose? Anong gagawin mo sa bahay ni Lenny Robredo? Diba? Gagawin mo dun? Ano yun, magpapaka-plastic ka dun? Sabihin mo, Lenny Robredo, kailangan ko ang iyong tulong sa darating na eleksyon. Ano to, Sara? Alam nyo, mag-ano na lang kayo, focus na lang kayo sa inyong team, no? Focus na lang kayo. Huwag na kayo maggamit ng Dilawan, Pinklawan, Marcos. So, sa inyo na si Amy. Oh, sa inyo na yan. Wala naman may pakid dyan eh. Kami, hindi kami susuporta dyan kay Amy, kahit Marcos pa yan. Oh. Sa inyo na, si Amy Marcos. Nakakahiya. Diba? Hindi ka pala welcome eh. I mean, diba? Hindi nagpakita. Ingat, tuloy natin. Ito na. Gusto raw kasi humingi ng suporta ni Sara kay Lenny na kilalang leader ng mga Dilawan, Pinklawan. So, suporta, malabo yun sa nakikita ko. Kasi, kinakalaban kasi ng mga supporter ng DD Sheets ang Pinklawan at Dilawan. Binabanatan. Diba? Ang pangit dito no? Ihingi ka ng suporta. Tapos in the future, sasabihin mo ginamit ka. Ikaw na nga yung humingi ng suporta sa mga Marcos, Sara eh. Tapos ang ending, pinalabas mo sa publiko, ikaw pa yung nagamit. Parang ang layo yata, Sara Duterte, no? Nakakahiya eh. Di ba? Oh, gusto ko lang ulit i-play. Ipakita sa inyo, no? Yung pinagsasabi po ni Sara Duterte, no? Sa ating mahal na Pangulo noon. Kasi, pinipili talaga ni Sara na parang ang dating, siya daw talaga yung nagamit ng mga Marcos. Okay, grabe itong si Sara Duterte, mga pre. Magaling magpaikot ng mga salita, no? At daming talaga na nauuto, 'di ba? Nabudol nga, sabi nga ng ibang kapwa natin Pilipino, nabudol kami ni Sara. Oo. Binuto lang daw po si Sara Duterte nang dahil kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito po, papakita ko po sa inyo ha. Oo. Wait lang, papakita ko lang sa inyo. Yan. Yan po yung video. Lalakihan ko, wait lang. Ito po yung video ni Sara Duterte. Actually, pinakita ko na to kahapon eh. Pero gusto ko lang ipakita kasi ang ginagawa ni Sara Duterte ngayon na pagpunta kay Lenny Robredo ay paglapit kay Lenny Robredo ay ginawa na po yan ni Sara noon pa kay PBBM. 'Di ba? Tapos ngayon ang naging masama pa, parang ang dating si PBBM ang lumapit sa kanya, 'di ba? Iba napaka sinungaling. Ito, ipi-play ko dito ha. Yan. Para klaro. Kasi ayon po dito sa post, papakita ko lang muna sa inyo. Ayon po dito sa post or sa post sa Facebook, gusto raw kasi humingi ng suporta ni Sara kay Lenny na kilalang leader ng mga Dilawan, Pinklawan. So, ganun din po yung ginawa ni Sara noon na humingi po siya ng suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? And then ang ending, parang ang nanggamit pa si Pangulong Bongbong Marcos. Parang siya pa yung ginamit dito. Yun yung pinapakita niya sa publiko eh. So, ito po, no? Pakita ko sa inyo. Yung video. Baka, I'm sure mayroon pang hindi nakakita nito eh. Panoorin niyo po. So sabi ko kay Bongbong Marcos, pwede mo ba akong kunin na vice presidente mo? Tutulong ako sa iyo. Bakit siya ang pinili ko na presidential candidate? Kasi para sa akin, importante ang naging governor. Siya, 4 na term na governor. Isang termino na congressman.
isang termino na senador. So, ang pagtingin ni Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos, nasa tuktok, mataas ang tingin ni Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. Narinig niyo po? Narinig niyo? Ulitin natin. So sabi ko kay Bongbong Marcos, pwede mo ba akong kunin na vice presidente mo? Tutulong ako sa iyo. Siya yung lumapit kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang sabi niya, pwede mo ba akong kunin na vice presidente mo? Tutulong ako sa iyo. Ang tanong, sa nangyayari po ngayon, tumulong ba si Sara Duterte? Di naman tumulong sa Pangulo eh. Wala. Tinulungan ba ang ating Pangulo? Wala. Sa panahon ng baha, nasa Germany siya. Ang ating Pangulo, busy po dito sa pamimigay ng tulong sa mga nasalanta. Diba? Ang inyong Sara, tumulong ba? Wala. Asan? Germany. Huwag na po kayo magtaka kung bakit eto si Sara Duterte lumapit kay Leni Robredo. Ginawa niya na po yan kay Pangulong Bongbong Marcos. Pinakita ko naman yung video sa inyo. Ngayon, kayo mga pinklawan, dilawan, magpapauto pa ba kayo sa mga Duterte? Huwag niyong hayaang maging huli yung lahat. Tandaan po natin, nasa bandang huli yung pagsisisi. Pagtataklo tayo, wala talagang kwenta yan. Diba? So, maliwanag po dito na napahiya po si Sara Duterte kay Leni Robredo. Once again, babasahin ko. Usap-usapan daw ngayon sa Naga City ang pagdedma ni dating VP Leni Robredo sa pag-imbita sa lunch ni VP Sara Duterte ngayong Biyernes. At nang hindi sinipot ni Leni sa lunch si Sara, nagpunta pa raw ito sa bahay ni Leni. Pero wala ang dating VP sa bahay nito. Gusto raw kasi humingi ng suporta ni Sara kay Leni na kilalang leader ng mga dilawan o pinklawan. O, diba? So, maging matalino na po tayo. Okay? Ang dilawan, nakikipagkaisa po sa PBBM administration. Kasi, alam po, no, ng mga dilawan na maganda po ang ginagawa ng ating mahal na Pangulo ngayon sa ating bansa. Okay, kung mapapansin nyo ang mga dilawan, okay naman po sa ating mahal na Pangulo. Natutuwa po sila. Pero kung papansinin nyo nung panahon ni Digong, maingay po yung mga dilawan kasi hindi po nila nagugustuhan ang pamumuno ni Digong. Nakikita po nila noon na may mali talaga. Diba? So ngayon, nakikipagkaisa ang pinklawan, dilawan sa PBBM administration, gustong kunin itong mga DDS na to. Kaya pala nang hihikayat itong mga vlogger ng mga DDS na sumama na kayo sa amin. Kaya pala, meron pa yung nireaksyonan natin na nandudura sa live. Dinuduroan yung live niya sa gigil sa ating mahal na Pangulo. Ang gusto niya, sumama na daw ang mga pinklawan, dilawan sa kanila. Magkaisa daw. Sino bang makikipagkaisa sa mga kriminal? Sige nga. Makikipagkaisa? Sa kriminal? Gusto nyo itong mga dilawan, pinklawan maging kriminal din tulad nyo? Ang kakapal ng inyong pagmumuka. Oh, sobrang kapal talaga. Ako, sabi ko nga, kahit ano pang dikit nyo na parang linta, no? Wala na. Mabubura na lang ang pangalan ng mga dutae. Biglang malaos ba? Noon, biglang sikat ang mga dutae, di ba? Nung panahon ni Digong, sikat na sikat sila. May pangalan talaga sila. Dahil nakadikit sa mga Marcos. Nakadikit sa Marcos. Ikaw ba naman ipalibing mo yung dating si Marcos? Dating Pangulong Ferdinand Marcos? Senior? Diba? Palibing mo?
Ay, magkakaroon ka ng supporter. Diba? Magkakaroon ka ng supporter. Ay, galing talaga ni Digong, pinalibing eh. Diba? Pinalibing eh. Kaya, yung pangalan ni Digong, hindi niya po yan inani. Okay? Kaya po siya nagkapangalan dahil po sa mga Marcos. Nanggamit sila eh. Simula sa tatay, anak. Nanggamit po. Ginamit ang mga Marcos. Diba? Yun yung maliwanag dyan. Real talk tayo dito. Sus Mariusep. Kaya ako, natatawa na lang ako dito sa mga DD sheets na to. Feeling nila sikat sila. Ngayon, parang hindi na connected yung KOGC sa Maisog. Kasi, balita ko, wala na daw pong budget. Wala ng budget. Kaunti na lang po sila. Kaya si Sara, nilalabitan ngayon si Leni Robredo. Iwan ko sa inyo. Anyway, mga pre, yun lang po yung ating video ngayon. Huwag kalimutang i-share ang video na to, mag-like at mag-subscribe. Salamat po sa mga bago nating subscribers dyan. Mamaya po, ay meron po tayong live mamaya. Kita-kits po tayo sa live. At kayo, ano sa tingin nyo yung inyong nakikita dito sa intensyon ni Sara sa pagpunta kay Leni? Comment down below. Okay? So, mamaya guys, kita-kits and bye-bye.